Have a blessed day mga kabayan. Welcome back po sa aking channel, OFW Vlogger. So ito na naman tayo mga kabayan, isang kapwa OFW natin na galing dito sa Saudi Arabia, nakadama. Lumapit sa programa ni Senator Rapi Tulfo dyan sa Pilipinas para ireklamo ang kanyang mister dahil sobra-sobra na ang kanyang naranasan dito. 18,000 ang pinapadala niya buwan-buwan pero nilulustay lang ng kanyang mister at lahat ng kanya at lahat na lang pinagseselosan niya. Kahit ang amo ni kabayan ay chinachat ng kanyang mister para ipahiya ang ating kababayan nating OFW dito sa Saudi Arabia. So panoorin natin ang kanyang pagrereklamo na ating kababayang Pinay na umuwi na at nagbakasyon na sa Pilipinas para ireklamo lang ang kanyang mister sa Tulfo in action. Watch nyo po ang mga video na ito. Hindi po kayo kasal, no? Hindi po. So, live-in partner po kayo. Ilang taon po kayong nagkaroon po ng relasyon? Since 2013 po. At kayo po ay may dalawa pong mga anak? Opo. As in battered live-in partner po ako since 2013. Tiniis ko po yun. Binubugbog niya po ako. Since pag nakakainom po siya, tinitiis ko po. Nambubugbog po siya, nagsiselos po siya. Lahat ng barkada ko hindi ko pwede makausap. Makipag-usap lang po ako sa lalaki. Pagseselosan niya na po. Ma'am Criza Quejada na siya po ay isang OFW. Opo. At in fact, ako po isang domestic helper sa Saudi Arabia. Opo. At habang kayo ay nasa abroad, yung mga bata ay naiwan dito sa inyo. Iniwan ko po sa kanya. Sa live-in partner po nila. Na inayos ko po sila sa Taguig. Sinetel ko po sila sa Taguig. Pero ang ginawa niya po, habang nagpapadala ko ng pera, nilulustay niya po ang pera. May message pa yan na susunugin ko yung pera. Isusugal ko yung pera na pinapadala ko. Okay. Kamusta naman po yung mga bata? Meron bang ginawa rin na pagmamaltrato dito sa mga bata? Wala naman po. Pero ang sa akin po, bine-brainwash niya po yung bata. Hindi ko po nakakausap ang bata 6 months, incoming 7 months. Nilustay lang din naman pala yung mga ginamit po ninyo. Since po, nagpapadala ko ng pera, hindi pa po sapat ang 18,000. Tapos yung mismong nagpapadala ng pera, yung driver namin, pinagseselosan niya po, pagsasabihan niya, minessage niya po ng masasakit na salita. Although yung pati yung amo kong babae, minessage niya na, ingat-ingat po kayo kay Krisa, nagkikipaglaro po siya ng apoy. Doon po ako natakot, ibang ugali ng mga amo namin. Ano pong nagbago? No? Bakit ngayon kayo na naglakas loob? Ngayon gusto niya nang tapusin itong inyong pagtitiis? Sobra na po. May death threat rin po sa pamilya ko. Nasa Saudi Arabia po ako, nagsabi siya na maiuwi ko na yung mga bata dyan. Pinadalhan sila kaagad ng pamasahe. Tatanggapin ng magulang ko yung mga anak ko. Since sabi niya, hirap na hirap kumain. Ito naman ang nanay ko nagpadala sa kanila ng pamasahe. Wala po mga anak ko na dumadating. Sabi niya, kesyo daw tinatago ako ng magulang ko na wala pa naman po totally ako nasa Pinas. Na pag nakita niya daw po ako, papatayin niya daw po ako. Isang sabugan lang daw po. Ako talaga binabali mo? Sabi ko sa'yo, wawasakin ko lahat ng gamit dito. Hindi ka talaga nakikinig. Hindi demonyoin. Naitabi pala ni kabayan ng mga video call nila ng kanyang asawa bilang katibayan sa mga sinasabi ng mister niya. So totoo pala ang mga ginagawa niyang mga kalokohan at sinasabing hindi maganda laban sa kanya. Sino bang bumili ng rep na yon, ng mga phone na yon? Sa kapatid ko po yun. Hindi rin pala sa inyo? OFW din po. Since na sabay rin po kami umalis ng atik. Ma'am, nasan po yung mga bata nung ginagawa niya po yun? Yung ginagawa niya po yun, nandun po sa sopa yung anak kong lalaki. So nakikita po? Natutulog po yung anak kong lalaki. Doon po ako natatakot kasi attorney. Baka po na saksakin niya, mawala siya sa sarili niya, saksakin niya yung anak kong lalaki natutulog sa sopa. Opo. Ma'am, ano po yung binibigay niya na rason? Bakit daw po niya ginagawa yun? Hindi ko agad masagot ang tawag. Magkaiba po ng oras, 5 hours ahead ang Philippines. Hindi ko po agad masagot ang tawag. Hindi ko po agad ma-message kung na totally na imbis na magpapahinga na lang ko, ibibigay ko pa yung oras sa kanila. Hindi po. Dalawang twins po ang alaga ko. Bisap na hirap po ako magbigay ng oras. Okay, so in short, si Mr. Eric po ay nagsiselos? Ganun po ba ang sinasabi niya? Parang ganun po, pero wala po daw pang pagselosan. Pero lahat ng tao dun sa amin, driver, yung amo ko, pati yung katrabaho ko na dating umalis, pinagme-message niya po. Ano pong sinasabi niya? Kamusta? Ano bang ginagawa ng asawa ko dyan? Yung ultimo, yung driver nagsabi sa akin na pinagmumura ko ng asawa mo. Ako lang naman nagmamagandang loob, nagpapadala ng sahod mo. Bakit kailangan pagselosan ako? Kanina nabanggit
Ganyan kasi dito sa Saudi Arabia. Pag hindi nakakalabas ang mga katulong, ang kalimitan talagang nautusan ng ating mga kababayan magpadala ng pera nila, kundi ang amo nila, ang driver ng amo nila. Kaya sila ang nagpapadala para sa kanila. Kaya dapat maging malawak ang isip ng ating mga asawa dyan sa Pilipinas, mga mister, dahil hindi mahirap kitain ng pera, lalong-lalo na ang mga katulong dito sa Saudi Arabia. Ang hirap kitain ng pera na yan para lang ipadala sa kanilang pamilya, mga kababayan. Ni Shari na lumapit kayo dito, well, primarily kasi gusto nyong mabawi ang inyong mga anak. These are 7-year-old and 10-year-old. Yung mga bata, asan na sila? Kahapon po tumawag sa akin yung teacher ng anak ko. Although kahapon ko lang po talaga nalaman na binigay niya sa teacher yung anak ko, yung babae. Anong ibig mong sabing binigay? Iniwan? Ganun na lang? Iniwan niya po. Nagbigay po ako ng pangpaaral sa anak ko, pero hindi niya po pinag-aral yung dalawang bata. Hindi naka-enroll yung mga bata? Ganun ba? Naka-enroll naman po siya, pero sa Taguig, nilikas niya po sa Zambales, pero yung mga papeles na sa Taguig pa po. May picture po ako dati na pumuputok ang uso ko, may black eye ako. Hindi ko po sinasabi sa magulang ko kasi ayoko yung away namin. Gusto ko Was sabi there na any chance po na i-report nyo to sa mga authorities? meron po blatter sa balabon na pananakit niya sa akin doon at yung mga death threat, banta niya sa alam po, nagtsatsaga lang po kasi ayoko maging broken family. Okay. Pag nagpapadala po ako, 18,000, sometimes 19. 2 weeks lang po, nakakautang pa po ako sa 5-6. Tapos sasabihin ng anak ko, wala kaming pagkain. Sinugal ni Papa yung pera. Naku. Ma'am, may ano ba to? Ito po ay nasangkot na po sa illegal drugs. Marami pong nagsasabi. Pero hindi niyo po na-confirm. Na-confirm ko po noon. Since sa Valenzuela po kami. Naglalasing po siya. Opo. Nagsasabong. Ang sabong niya po sa Zambales kasi nag-caretaker po kami ng bahay noon. Siya po yung handler ng mga manok. Hindi ko po sir kinuha yung mga anak po namin. Iniwan niya po sa akin, gawa po nang nag-abroad po siya. Tapos po, ang usapan po namin, dahil po yung inuupahan na apartment ng ate niya ay bibitawan na po, umuwi po muna daw kami dito sa nanay ko. At after 1 month po, nagpadala po siya ng pang-down po ng bahay namin. Teka lang diba? Ikaw mismo nagsabi na ikaw uuwi kayo ng Zambales para maghanap ka ng trabaho para tulungan ako. Pero anong ginawa mo? Sa akin mo lahat inasa. May tinulong ka ba simula Diba? nag-abroad ako? Di ba wala? Ang kapal pa ng mukha mo na maggustoy ng pera. Sasabihin mo. Alam ko namang wala akong naitulong simula nung nag-abroad ka. Di ba sabi ko naman sa iyo, paano nga ako makakapagtrabaho? Hindi ko nga maiwanan si King. Ilang taon pa lang yung anak mo. Kaya nga Ilang taon pa diba, lang si ate. nag-message ka sa nanay ko na, ma, iuuwi ko yung mga bata dyan. Kami naman, ang nanay ko nag-aantay. Sabi nila tinawagan nila ako nasa abroad ako. Nag-message si Eric na iuuwi ang bata. Pero nagpinadalang ka ng pera, walang Eric na dumating. Walang Enrique, Angel na dumating. Ano pala yun? Alam mo Tapos ba, kinabukasan, puro death threat ang sige. magulang ko. Sige, okay, sige. Ganito. Alam mo ba kung ano sinabi ni Mama nung pumayag ako na iuwi yung mga bata? Dalawang Ang sabi ni bata lang Mama, ang pwedeng tumira doon. Dahil hindi ka na pwedeng tumira dalawang doon. bata lang ang pwedeng tumira doon at hindi ako pwede doon. Sino ba naman tatay ang ayaw makita ang anak? Sige nga, tatanungin kita. Bakit mo hiniwala yung anak kong babae? Kasi nga, nako, Diyos ko. Kapos na kapos nga kami nung nakaraan. Nung mga nakaraan talagang wala ako. Kahit may extrahan, wala talaga. Halos nagpapalakad-lakad kami dalawa dito ni King. Akala mo nagbibiro ako na. Akala mo nagbibiro ako 2 months akong na-stuck sa Saudi Arabia nang walang trabaho. Pero ano yung sinasabi mo? Napaka-imposible naman yan. Hindi ka pa ba nagpapadala? Kahit nga nasa ospital ako noon, di ba sabi mo, wala ka pang sahod? Nasa ospital ako. Sir, paki-explain na lang po kay attorney kung ano po yung napanood niya patungkol po doon sa sinasaksak niyo po yung foam at gayon din yung ref. Na may kasamang pananakot, ha? Opo. Na, Sir, nadala lang po kasi ako sir talaga ng galit kasi po gawa po nag-chat po siya sa akin noon. Na ang sabi po niya, mag-aasawa na lang daw po siya ng ibang lahi. Walang chat na ganun. Paano hindi ako magsasabi na, tigilan mo nga muna ako. Puro pinagsasabi mo sa walang driver chat? namin. Wala kang chat noon? Huwag kang sinungaling. Pati Huwag mo kang tanungin yung anak mong sinungaling. babae. Yung anak mong babae ang nakakita ng chat niya. Ng Huwag chat mo. Na-brainwash mo na eh. Huwag kang sinungaling. Honestly, I am disturbed dun sa napanood ko kanina. Opo, Sabi po opo. ninyo, Sir Eric, na kayo ay
bigla lamang, pero just the same, hindi po katanggap-tanggap na ganun na lang po, no? May pananakot. Okay, at dito may allegation pa si Ma'am Criza na hindi naman pala first time yon, no? Apparently, since 2013 pa, paulit-ulit na sinasaktan ninyo ang inyong live-in partner. Okay, una sa lahat, again, tayo dito, no? Kami dito sa studio, ang dami na naming naririnig na ganitong mga instances, and hanggang ngayon, kami pa rin dito ay nabibwisit pag may mga napapanood, naririnig na mga ganyan. And secondly, yung nabanggit kanina ni Ma'am Criza na kinuha mo na nga yung mga bata, tapos apparently, ibinigay mo pa doon yung isa, yung babae, doon sa teacher. Opo. Kasi Sir Eric, ganito ha, we are concerned for the safety of Ma'am Criza, okay? And we would like sana to give a solution to these problems. Una sa lahat, ang gusto namin dito mahinto yung nangyayaring pag-aabuso. No one deserves these kinds of violence. In fact, this violence must be punished. So Sir Eric, no, wag mo nang ibato kung ano man pang gusto mong ibato dito kay Ma'am Criza. Tumulong ka na lang muna, no, Sir Eric. Una sa lahat, are you willing na ibalik kay Ma'am Criza yung mga bata? Nagmamakaawa naman po sana ako sa kanila. Huwag naman po sanang ilayo sa akin yung mga bata. Yung mga bata na lang po ang buhay ko, sir. We can make a compromise. Ibalik mo pa rin yung mga bata kay Ma'am Criza, okay? Pero mabibigyan ka ng pagkakataon na mabisita sila. What do you think, Sir Eric? Hindi ko po alam, sir. Mahirap din po sa akin. Talaga pong sobrang hirap, sir. Sir Eric, kailan po kayo huling gumamit, sir? Matagal na rin po, ma'am. Mga kailan po? Last month po yata, ma'am. Mga isang buwan na po mahigit, ma'am. Ganun. Isang buwan na po. Okay. Aminado naman kayo, sir. Opo, ma'am. Hindi ko naman po. Parang awa mo naman na, oh. Huwag mo naman sa akin ilayo yung mga bata. Awa mo na. Hindi ko sila ilalayo sa'yo, Ay, pero kukunin ko yung mga anak ko. Kukunin ko yung mga anak ko sa'yo. Ay, kiusap naman ako sa'yo. Bakit nung nakiusap ba ako sa'yo na ibalik mo ang anak ko sa nanay ko? Pumayag ka ba? Di ba hindi? Puro pagbabanta, isang sabugan lang yan. Ano? Siyang, magulang ako. Magulang kang walang kwenta. Ayaw natin malayo sa isa't isa yung mga bata. Di ba pinabilang ko ng cellphone ng anak mo? Pinabilang ko ng cellphone ng anak mo. Anong ginawa mo? 1 week lang, binenta mo na? O, dami nagsasabi, ang payat-mayat ng anak ko. Talungin mo nga sila kung ginagamit ko sila. Iniwan ko sila okay. Hindi sila makausap. Tapos yung paghihiwalay mo dalawang magkapatid. Sir Eric Victas, you have to return the children. Even in the eyes of the law, pag illegitimate po yung mga bata, which they are, in this case, hindi naman kayo kasal, ni Ma'am Criza, the custody and parental authority, nasa nanay lang po yan. We will get, Sherry, a protection order para pagbawalan muna itong si Eric na lumapit dito kay Ma'am Criza. Opo. Sergeant, ang hiling ko lang po sana sa inyo, Master Sergeant, tulungan naman natin si Ma'am Criza. First, we gather yung kanyang testimony, ano po yung mga ibang ebidensya na maibibigay po niya, at siguro, and secondly, pwede po ba tayong manghingi ng protection order, if not from the court, siguro from the barangay para mas mabilis. Sir Roel, maari po ba naming hingin ang assistance po ng ating MSWD in coordination kung ng social welfare, kung asan naman po yung bata, let's get an assessment. Opo. Yes, attorney. Actually, attorney, kanina nakipag-coordinate na po ako doon sa teacher nung bata na kung saan nandun po siya. Nasa kabilang bayan nga lang po sila ngayon, attorney. Pero ang sabi po sa akin ng teacher, if anything, willing naman po siya na ibigay kaagad yung bata. Okay, good. Sir, let's ensure na yung bata na yan, kung ma-turn over po sa inyo, kay Criza, sa nanay lang po natin ibibigay. Yes, attorney, opo. Sir Roel, ngayon din po sana pa-pull out na din po natin yung bata. Sasamahan na din po namin sila Ma'am Criza sa inyong tanggapan po. Yes po, magkita na lang po tayo ulit mamaya-maya po. Maraming salamat po, sir. Papuntahan na po ng inyong tao doon, ng inyong team. Gayon din po, i-coordinate nyo na din po sa WCPD po ng San Felipe Zambales po, no? Yes, for ma'am. assistance and sa barangay din po. Maraming salamat po at magandang hapon po. Magandang hapon din. Ayan, Sir Eric, yung isa pa pong bata, ibalik nyo po si sa kanya. Hindi ko naman po sir ilalayo yung mga bata eh. Ando lang naman po sa bahay. Hindi ko naman po sila itatakas ulit. Kailan po namin pwedeng sunduin si
Sabi po ni ma'am kanina, pinaparescue na po ngayon. So wag niyo pong ibababa ang linya at kakausapin din po kayo ng staff namin. Ma'am, ipo-pull out na po muna natin yung bata doon. Ha? At on the way na din naman po ang MSWD and WCPD po sa area. And samahan po namin kayo sa San Felipe. Ma'am, kami po dito sa studio, kina Senator Raffy Tulfo, kay Congresswoman Jocelyn Tulfo, kaagapay niyo po kami. Kakampi niyo rin po yung batas. Lahat po ng mga batas na napag-aralan ko, papabor po sa inyo. Okay? Para sa mga anak ninyo at para pagbayaran din ng inyong dating live-in partner lahat ng pang-abusong naranasan po ninyo. Nakakabahala ang mga ganitong asawa, mga kabayan, lalo na't agrabyado rito ay ang mga anak at mga bata dahil pag napagbubuntangan ng galit ay sila ang madalas na nasasaktan, lalong-lalo na ang aminado ang mister na gumagamit siya ng droga at hindi biro ang sakripisyo ni kabayan. 18,000 pesos ang pinapadala niya buwan-buwan. Ibig sabihin ay grabe ang pagtitipid niya para lang makapagpadala sa kanyang mister at pamilya. At alam naman natin gaano kaliit ang sweldo ng mga kasambahay dito sa Saudi Arabia, mga kabayan. Pero nilulustay lang ng kanyang asawa. Sana mayalis na sa poder ng kanyang mister ang kanyang mga anak. Dahil kapag ganito ang ugali at pinapakita ng kanyang mister ay hindi malabo baka sa huli or huli na ang pagsisisi kapag ang mga bata ay nasaktan niya ng grabe, mga kabayan. Kaya sana po nakakuha tayo ng mga aral sa mga video nito, mga kabayan, lalong-lalo na ating mga kadamang OFW dito sa Saudi Arabia. Sana po lagi po tayong mag-iingat. So maraming salamat po. Comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon. Maraming salamat po sa inyong panonood, OFW Vlogger, at your service. To God be the glory.